Hello! So, panibagong pakikibaka na naman. Okay? Kaya gusto ng mga bata yung mga Filipino teachers. Talagang masasabi kong maghihikahos ka talaga at mababaon ka sa utang. Gusto ko nang umiyak sa pagod. Parang hindi na ko compensate yung pagod ko sa... Eto, ganito yung mga gusto kong ginagawa. Aminin naman natin, hindi naman dahil love na love talaga natin ang teaching. Although, ba't nga ba tayo nagtuturo dito kahit mababa ang sweldo? Hello! My name is Teacher Bell and welcome to Home and Everything. Ang pasok ko ay 7:30. Ang pasok naman ng teacher aides ko ay 8 o'clock. So, sa 30 minutes na yun, pwede ko na maipagawa sa kanila, pero hindi ko na sila maintay. Kaya ako na lang ang gagawa. So, ito ang mga motivation natin ngayon. Ang paggawa ng artworks. Dahil hindi tayo motivated sa sweldo. Pero, kung titingnan mo, pag kinonvert mo naman talaga sa Pinas, malaki ang sweldo. Malaki talaga. More times 10, times 20 ang sweldo from Pinas to dito. Pero syempre dollar din ang kikitain mo. Magbabayad ka ng bahay, ng renta. Kaya I tell you, kahit malaki ang sweldo dito compared sa Pinas. Good morning, good morning. May announcement. And today Tatapos lang ng announcement. So, 7:30 ang pasok nila. Kung nagtatanong kayo kung mahirap ang work dito sa Amerika, kung nasa general education kayo, walang kahirap-hirap. Behavior lang ng bata ang kalaban. Pero pagdating sa paperworks, walang mga unnecessary paperworks and computerized lahat. So, hindi ka mag-worry about computation and mga curriculum. Sa curriculum naman, meron na kayong sinusundan, i-correlate mo lang sa curriculum ng district mo. So, madali lang yon, madaling matutunan. Kumbaga. Okay? Pagdating naman sa sweldo, kahit malaki ang sweldo namin dito, kung i-convert mo sa Pinas, pero I tell you, dumadapo lang din. Ang kagandahan lang talaga yun, yung convenience of life na hindi ka mukhang kawawa. Hindi mo iisipin kung saan kukuha everyday ng pangkain mo. At may konting maiipon ka pa. Pero syempre, compare dito sa ibang profession, teacher ang may pinakamababang sweldo. Kaya, laban lang. Kahit pa konti-konti, makaipon tayo. Pwede na yun. Diba? Choose your hard. Parati kong sinasabi sa mga vlog ko, choose your hard. So, dito ko mas pipiliing magpakahirap. Okay. So, ayan. Ito yung mga sample ng ginawa ko. Ayan. Good bags. Okay. Diba? Madami pa akong IEPs. Pero inuuna ko talaga to. Ang mga Pilipino talaga very festive. Kaya gusto ng mga bata yung mga Filipino teachers. Kasi very festive sila. Pinaghahandaan nila. Hindi mukhang kawawa ang class nila pag mga events. Kasi pabonggahan pag Filipino teachers. Okay, so apply na po kayo. Comment down and please do subscribe. So ngayon ay Thursday, second to the last day before winter break. So magbe-break tayo ng 2 weeks. Thankfully, kasi kailangan ko talaga. Ang dami kong IEPs na gagawin. Ito mga bagong students to. Tapos, ito, pakita ko lang sa inyo. Yan. Yan, mga IEPs ko lahat. Yan. And then, ito mga bago. So, ang setup kasi dito sa amin, year-round tumatanggap. So, nasa pre-K ako. Ito lang yung school na
Sa buong district namin, ito lang yung school na may pre-K. So, sa lahat ng papasok, lahat ng mahahanap ng child find, dito papasok sa amin. So, kung kailan magbe-break na, tsaka naman pumasok ang maraming bata para mag-enroll, hindi naman nila pwedeng sabihin na next year na, next school year. Kaya medyo pagod talaga ako ngayon. Party pa namin ngayon. Kaya maraming ginagawa. Nag-prepare kagabi, naggawa ako ng loot bags, nagluto pa ako ng madaling araw para sa potluck namin. Sa 13 years ko sa pagtatrabaho, sa pagtuturo, parang ngayon ko lang naramdaman yung pagod sa paperwork. Okay? Love ko ang pagtuturo. Love ko ang mga kids. Talagang marami na akong na-try na trabaho, pero pabalik-balik pa rin ako sa pagtuturo. So, ang weakness ko talaga kasi yung paperworks, yung repetitive task ba, ganun. Although, hindi ka naman mabobore sa paggawa ng IEP kasi nga, IEP hindi ka magka-copy-paste. Imagine, 21 ang kids ko, may dadagdag pa na 5. So, 25 na IEPs ang gagawin ko. And medyo nakaka-drain siya kasi nga, iisipan mo sila ng individualized plan. Gusto ko pag umupo ako sa paggawa ng IEP, dire-diretso na. Kasi yung train of thoughts mo, mawawala pag may ginawa ka na namang iba. Naghahabol din ako ng progress reports. Kasi every quarter, so 4 times kang gagawa ng progress report. So, individualized din yun. Although, ginagawa naman din talaga namin sa ibang schools yun, progress reports. Pero ito kasi, with accuracy kasi may goal sila. I-measure mo kung nasaan na sila. Pag SPED teacher talaga, medyo may extra work. Pero na-enjoy ko siya. Kasi iba-iba. Parang challenge siya eh. Iba-iba ang gagawin mo everyday. Trial and error. Pero napagod talaga ako ngayon. May time 2 weeks ago na parang gusto ko nang umiyak. Sa pagod. Nagkasakit pa ako sa pagod. Hindi physical pagod yung mental pagod. Hindi rin emotional talagang mental pagod siya. Kasi magtuturo ka tapos maggagawa ka pa ng maraming paperworks. Pero yun nga. Syempre ang motivation, ito pa isa pala yung biggest factor. Bakit ba tayo nagpunta dito sa Amerika? Diba? Aminin naman natin, hindi naman dahil love na love talaga natin ang teaching. Although yun na kasi ang profession natin, yun na rin ang naging passion natin. Kung tutusin, pwedeng magturo sa Pinas, pero bakit tayo nandito? Dahil nga sa sweldo, diba? Mentally drained ako ngayon. And nakaraang weeks. Kasi nga, parang hindi na ko compensate yung pagod ko sa sweldo. Yung ang dami kong ginagawa, pero hindi ako nakakaipon. Medyo nawiwin lang ako pag hindi ako nakakaipon. O kaya yung break even lang. Parang nawawalan talaga ako ng motivation. Which is common naman sa lahat ng trabaho. Diba? Common yan. Amitin natin. Hindi naman tayo mukhang pera. Pero isa yan sa biggest factor kung bakit tayo nag-work ka. Minsan kahit overwork ka pero good pay, na motivate ka to work and do more and be more. Malaking factor talaga ang sweldo. Pero bakit nga ba pupunta ang mga teachers dito? Or ba't nga ba tayo nagtuturo dito kahit mababa ang sweldo? Yun kasi nga, yung convenience of life. Kahit mababa ang sweldo, kahit hindi ka nakakaipon, pero hindi ka mukhang kawawa. May sasakyan ka, nakakakain ka sa gusto mo, nakakabili ka ng luho, ng needs and wants na hindi mo na kailangang isipin araw-araw. Yun ang napakalaking pinagkaiba sa Pilipinas. Sa Pilipinas, masaya tayo, kasama natin ang mga pamilya natin. Pero talagang masasabi kong maghihikahos ka talaga at mababaon ka sa utang kahit pa malaki ang sweldo mo, di ba? Dito, mababa ang sweldo pero tama lang. Kahit hindi ka makaipon, kahit konti lang ang ipon mo, pero hindi ka naman everyday
mag-iisip kung saan ka kukuha ng pangkain, kung saan ka kukuha ng panggala, 'di ba, ng pang-sustain sa family mo. Convenience of life ang pinagkaiba talaga dito. Yun din ang na-appreciate ko talaga sa third world country. Ang poor nila is not because hindi sila nakakakain, not because gutom sila, but because mababa lang ang sweldo. Yun na ang definition nila ng poor dito. Overflowing ang food dito. Kung low income family ka, maraming mga food banks, mga churches na nagbibigay ng donations. Even from the government, may subsidy. Pag hindi umabot sa bracket ng income mo, may subsidy ka from the government. Okay? Dati nung nasa North Carolina pa kami, nakaka-receive si Gray ng almost 150 to 300 a month. Dahil nasa public school siya, nasa Title 1 or nasa low income public school siya. Diba? Kaya yun. So, hopefully, magamay ko na ang paperworks. Kasi pag mas gamay mo na, mas lighter na. Pero I don't think so pa din. Kasi next school year, syempre ibang set of kids naman ang makukuha mo. Iba ulit ang goals nila. Kaya ngayon, ine-enjoy ko na. Tingnan mo, ang dami kong IEP gagawin. Pero, mas inuna ko pa, pinagpuyatan ko pa yung loot bags. Pwede ko naman pagpuyatan ng IEP, pero mas gusto kong pagpuyatan yung loot bags. Yun talaga ang mahilig ako sa arts and crafts, sa pag-organize ng kids parties and events. Okay, gawa muna tayo ng IEP.